Amen. At praise God po. At tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon. At welcome po ulit sa ating Abide Worship Sunday Service. Truly, talagang napakabuti ng ating Lord. Maraming salamat po sa ating music team and kay Kuya Sam, Panginoon. At sa lahat po nandirito. Magbatihan nga po muna tayong lahat. Batiin po natin ang lahat. Kumuha po kayo ng tigit-tigisa. Tigit-tigisa. Amen, amen. Truly, talagang nakaka-bless. Napakasarap napakasarap talaga magpuri sa ating Panginoon. At alam po natin na may purpose and plans ang ating Panginoon sa ating lahat. Amen. Alam ko po dito, meron pang umabsent, meron pang talagang galing pang duty kagabi, meron pang duty ulit mamaya gabi, pero talagang yung nagbigay kayo ng oras sa ating Panginoon is talagang napakahalaga sa ating Panginoon. At yun nga po yung napag-usapan natin kagahapon na talagang kailangan magbigay po talaga tayo ng oras. Ano po? 6 days na tayo sa trabaho, 6 days na tayo ang daming iniisip, pero alam niyo yun, sabi nga, ang hinihingi lang ng Panginoon, supposedly, talagang 7 days a week, 24/7, pero hindi nga tayo pinupurse ng Lord, di po ba? 1 oras, 2 oras, 3 oras. Pero mas maganda sana kung lagi natin i-worship ang ating Panginoon every minute, every seconds of our lives. Na talagang lagi ang nasa isip natin ang ating Panginoon. Amen! So ngayong araw po, sige po tayo po muna ay manalangin bago po tayo dumiretso sa mga mensahe ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat. We worship you, we magnify you, we glorify your name. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito at tunay nga po napakabuti mo. You're so good to all of us. Panginoon, sa mga oras na ito, tinataas po namin ang lahat-lahat. We surrender everything to you. Kung ano man po ang dinadala ng bawat isa, we surrender it to you. It's your battle, not us. Not ours, Panginoon. Ikaw po ang bahala, O Lord. Sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat. Be the speaker, Panginoon, that will bless your people. And right now, Panginoon, ikiniklaim na po namin ang victory ng gawain mo na hindi po kami lalabas ng iglesyang ito, na hindi po namin dala-dala ang inyong pagpapala. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Buksan niyo po ang puso't isipan ng aming mga kapatid, O Lord. Na sa ganun po, ang iyong mensahe ay tumimo sa pinakamatabang parte ng aming puso at hindi lamang po namin ito mapakinggan o pakinggan bagkus ito po ay sa pamumuhay namin. Panginoon, maraming salamat po at maging ang inyong abang lingkod, O Lord, ilagay niyo lamang po ako sa inyong likuran. Wala po akong alam, Panginoon. Punuan mo po ako, O Lord. At alam ko po sa mga oras na ito, ikaw po ang magsasalita ng ganang sa akin, O Lord. Anoint me, bless my lips, O Lord. At itinataas namin sa iyo lahat to, Panginoon, through your Son, Jesus Christ, with the leading and anointing of the Holy Spirit. Amen. 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 Ulit, God is good. Amen. So, nandito po tayo para makinig po tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hindi po kayo makikinig dahil nandito ko sa harap. Makikinig po kayo, nandito po kayo para po makinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. So, yun nga po, kahapon talagang napakasaya, fruitful at nakaka-bless po na sa kabila po ng mabilisan na anong tawag doon, hindi lakad mabilisan na preparasyon. Pero talagang nandiyan po yung Lord. Iniready niya ang lahat. Sorry na lang po sa wala kahapon, pero ang dami niyong na-miss. Si Pastor, sama na tingin sa akin. Na talaga ang daming na-miss. Alam niyo po na talagang i-gather namin everything. Nagyaya sila Ate Mau, sila kay Jomaro doon na kumain sa bahay. So talagang, yung sabi nga, yung mga ingredients lahat nandyan. Dumating, ipinurubay ng Lord. Nandyan yung baka, nandyan yung gulay, nandyan yung mga isda. Talagang lahat ng ingredients talagang ipinapare ng Lord. Hindi na po kami kailangan mamalengke pa. Ang daming laman sa laman ng rep nila kay Jomaro. Kailangan hindi na po kami mamalengke. Po. And I know, all of us, mostly sa ating lahat po tayo, we love to cook. We love to cook po ba? Taas mo kami ng mahilig sa magluto. Amen. Parang ilan lang yung mahilig magluto.
Isa, dalawa, tatlo lang ang mahilig magluto. Ano po, lahat po tayo mahilig magluto. Me personally, ako po, mahilig din po ako magluto. And my wife po taught me how to cook. Yan po yung aking mentor sa pagluluto. At ang una kong natutunang luto dyan ay pansit. Yun po yung aking unang natutunan. At sa pagluluto po natin, kailangan po natin yung proper ingredients. Kailangan po nandyan na lahat yung mga ingredients na gagamitin natin o yung mga sangkap na gagamitin natin. Hindi po tayo pwede magluto na yung mga sangkap, kung magluluto tayo ng adobo, kung wala yung suka, kung wala ang toyo. Hindi naman po pwede magluto tayo ng adobo kung bawang at sibuyas lang. So ano po mangyayari doon? Parang gisado lang. Di po ba? So kailangan po talaga lahat po ng proper or right ingredients is nandyan po sa lamesa para hindi po tayo mahirapan. Ano po? Pag adobo o kare-kare, nandyan na yung kare-kare. Kailangan po nandyan ang ang baboy. Sa maratila, tsaka ano. Siyempre, pag kare-kare, nandyan po yung baka. May alamang, di po ba? Nandyan yung atswete. Pag adobo, nandyan lahat. Bawang, sibuyas, toyo, at suka. Pero sa Batangas po, may tinatawag na adobo sa dilaw. Hindi niyo po alam yon. Wala po siyang toyo, pero may suka lang. At saka turmeric o yung luyang dilaw. So, sabi ko nga po, sa isang ingredients o sa isang menu, hindi po natin ito pwedeng paghalu-haluin. Amen po ba? Yung pong adobo, hindi po natin pwedeng ihalo doon sa kare-kare. Tulad po si Nanay Erlinda, magagawa siya ng puto, hindi siya pwedeng magawa ng puto nang walang condensed milk o yung evaporated milk. Kahapon po, talaga naghahunt na sila ng condensed milk o yung evaporated milk. Hindi naman po natin pwedeng ilagay doon ng toyo. Hindi po natin pwedeng ilagay doon ng atswete. So talagang hindi po natin kailangan paghalu-huluin yung mga right ingredients sa isang menu. Meron lang pong mga ingredients na po pwede sa iba. Di po ba? Katulad po sa toyo, pwede po nating lagyan ng toyo ng kaldereta, konti lang. Di po ba? Pwede po natin yung ihalo. Kumbaga, may mga bagay na hindi po natin kailangang i-intermix. Katulad po ng, alam nyo na, yung Samaria. Di po ba? Ang Samaria at saka mga Hudyo, hindi po sila pwedeng mag-intermix. Kasi nga po, itong mga Hudyo, sinabi nga po dito sa mga Samaria, sila yung mga half-breed kumbaga. Kaya ayaw po nilang makihalubilo sa mga Samaria. Kasi ang tingin po nila is makasalanan. Makasalanan daw po yung mga tao yan. Amen po. Yun nga po, yung sabi ko nga po kanina, na kapag magluluto po tayo ng isang bagay, hindi po natin ito pwedeng paghalu-haluin o hindi po natin ito sama-samahin yung mga luto sa isang menu patungo sa isang menu. Kumbaga mag-iiba po ang lasa. Meron po ba naman tayong luto na kare-kare, ang lasa ay adobo? Anong tawag doon? Experiment. Di po ba? Hindi naman po tayo pwede magluto ng lugaw na ang lasa ay kaldereta. Di po ba? So kailangan po talaga, hindi po natin pwedeng paghalu-haluin at mag-iiba at mag-iiba po ang lasa. Kapag napaalat po ang ating adobo, pag napasobra po tayo ng toyo, di po ba? Anong gagawin natin? Kapag ang kare-kare, walang alamang, di po ba parang kulang? Ang kaldereta, pag kulang ng anghang, iba yung lasa. Ako po talaga, mahilig sa manghang, even si Sean, mahilig po sa manghang. And ano daw po yung gagawin natin kapag ang isang ulam ay hindi masarap? Naku, nandito na yung mga mahilig magluto. Ano daw pong gagawin natin? Kapag ang isang ulam na niluto ng ating mahal sa buhay, o ating mga asawa, ay hindi masarap. Di ba? Di ba ba? Papagkunwari na, masarap-sarap. Parang may sa akin dito, parang may nagtitinginan. Narinig din, sarap, pero hindi masarap. Parang naman yata, parang ang isang ulam ay matabang. Di po ba? O kaya, ang isang ulam ay maalat. Katulad po ako, bago ko po na perfect, o hindi man talagang perfect na
yung sisig, na katulad po ng inuna namin ng isang araw, ng Boodle Pie, talagang napakadaming trials na talagang ano bang kulang? May kulang nito, may kulang nito, may kulang ng ganyan. Talaga ang dami naming nakain muna. And even leche plan. Ang dami kong itlog na nasayang, ang daming gatas na nasayang, ang daming asukal na nasayang. Kasi talagang gusto kong makuha yung texture na talagang melts in your mouth. Diba? And praise God, sa akin, dinami-dami ng pag-ano namin ng leche plan is talagang nakuha namin, and even yung mga kapatiran, praise the Lord, at talagang nag-orderan sila ng panahong pandemic na talagang sabi nga, melts in your mouth. Nandiyan po si Ate Ali, siya yung aking food critic, yung taga-taste test. Pag sinabi ni Ate Ali na, Daddy, hindi pa. Wala. Parang baksak na naman ako, ulit na naman. Hanggang makuha ko ng makakuha. Talagang nandun, napakadami ng itlog. Kumbaga na nasayang talaga. Ano po? Pero, tayo po ba? Ito ha, makinig po kayo. Naka-experience na po ba tayo na nagluto ang ating mahal sa buhay na hindi masarap? Hindi na na-experience niyo na po ba ang ganyan bagay? O, sinabi niyo po ba sa ating mga mahal sa buhay na hindi masarap ang inyong luto? Lagi masarap. Di po ba? Meron po ba kayong na-experience na o pagkakataon na may niluto ang mahal nyo sa buhay na itinapon nyo? Amen, si Ate Christine. Ang bilis. Di ba ba? Na-experience po natin lahat yan. Ano po, talagang meron tayong pagkakataon na ay, hindi naman masarap yung ulam mo. Minsan itatapon na. Si Ate Kate po talagang, ang ugali po nito, marunong siya magluto, magaling siya magluto, siya ang nagturo sa akin. Mahilig po kasi siyang, sabi ko nga, mag-intermix. Yung mga bagay na ingredients na hindi naman mo kailangan ilagay, mahilig siya mag-eksperimento na lalagay niya pa rin. Ang kinalabasan, hindi namin nagustuhan. Kasi nga, parang ano bang ginawa mo? Kasi ako parang sa akin, kung ano yung original na recipe, yun ang gusto ko. Kasi alam ko na yun ang magugustuhan nila. Pero sa tingin niya, medyo mahilig mag-eksperimento. Pero sabi nga kanina, na-experience po natin yan. Na may pagkakataon na tinapon natin na hindi tayo nasarapan. Ano po? Katulad na lamang po ng isang adobo na hindi masarap o kare-kare o minudo. Pero sa isang example ng isang adobo, kapag hindi po ito o kapag ito po ay maalat, ito po ba ay kailangan pa natin, magagawa po ba natin ito ng remedyo? Amen. Yes. Sa isang menu, di po ba? Meron at meron pong remedyo o pwede po natin doktorin ang isang luto. Katulad pong adobo, pag maalat, ang ginagawa po namin sa Batangas, naglalagay lamang po kami ng patatas. Patatas kasi absorb niya yung alat. Pwede rin pong asukal. Mahilig po ako maglagay ng asukal sa adobo para po mawala yung alat. Meron naman po kapag medyo matabang, pwede po natin yung remedyohan. Sabi nga nila, mas mabuti pang matabang kaysa maalat. Kasi pag maalat, medyo pahirapan. Pag hindi nyo alam, hindi nyo magagawa. Pero pag matabang, napakadami natin pwedeng ilagay. Pwede tayong maglagay ng toyo, pwede tayong maglagay ng asin, pwede tayong maglagay ng tespa. Ano yung tespa? Alam nyo yun? Patis. Hindi po ba? So, talagang pwede po natin yung doktorin. Pero, ito po mga minamahal kong mga kapatid. Pero, pag may mali po sa ating buhay, parang ayaw natin pakailaman. Ano po? Pag merong dapat itama sa ating sarili, sa ating ginagawa, hindi natin ito pinapakailaman, hindi natin ito dinodoktor. Parang ang hirap-hirap, parang ang bigat-bigat sa ating kalooban. Na alam natin kung ano yung mali, alam natin kung anong pwede natin gawin, anong pwede nating solusyon, pero hindi natin tinatanong sa ating mga sarili na, Renel, ano bang kailangan kong gawin? Alam kong ito yung mali ko, alam ko na ito yung dapat kong ginagawa, pero hindi ko magawa. Natanong na po ba natin sa ating sarili yan? Na alam naman natin sa ating mga sarili na merong mali, pero patuloy pa rin natin ginagawa.
Di po ba? Kung ang pagkain niya, kayang-kaya nating remedyohan, kayang-kaya natin doktorin, bakit yung sarili natin, hindi natin magawa na remedyohan o hindi natin na makaya na baguhin? Biglang tumahimik lahat. Balik tayo sa adobo. Di po ba? Di ba parang napakahirap? Pero sa ibang bagay, kaya natin gawin. Pero pagdating natin sa ating sarili, napakahirap. Ang question ngayon, how can we fix this? Anong kailangan natin gawin? Di ba? Alam na natin eh. Kaya nga po sa umaga na to, na babalik po tayo doon. Kung baga kanina sinabi ko na nga po yung tungkol sa Samaria, pero babalik po tayo. Alam ko sa umagang ito, alam na po ninyo ang kwento regarding doon sa babae, doon yung Samaritana, doon sa well. Nabasa nyo na po yan, narinig nyo na po yan ng madaming beses. Pero babalikan at babalikan po natin yun doon sa Samaritan woman. Ano po? At alam ko po talagang siguro sasabihin ninyo, napakinggan ko na yan. Pero lagi ko nga pong sinasabi, kahit araw-araw po nating pakinggan o araw-araw po nating basahin ang Biblia, merong bagong revelation ibibigay ang ating Lord. Through experience ng iba, through experience ninyo, merong ibibigay ang Lord na bago. Laging fresh revelation ibibigay sa atin. Kahit may po nating pakinggan yan. Kaya nga po sabi ko ngayon sa umagang ito, kailangan po talaga natin na pagbulay-bulayan o kailangan po talaga natin na pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Kasi every day, every minute, every seconds, mayroong bagong revelation ibibigay ang ating Panginoon. At alam ko po, mostly sa ating lahat, nakaka-relate po tayo dito sa babaeng ito. Dito sa Samaritan woman na to. Ano po, lahat po tayo, hindi po akila, hindi po lingid sa atin lahat na tayo po ay nakaranas din kung anong naranasan ng babae sa well na to, yung Samaritan woman na to. Yung sakit na naramdaman niya, yung shame o yung kahihiyan na naranasan niya, even tayo po sa ating mga buhay, tayo po nakaranas ng pain. At alam ko po, tayo, ngayon yung iba sa atin, may pinagdadaanan, ang iba sa atin talagang masabi natin na merong nahihiya, nandyan yung mga challenges sa ating buhay, pero ang Lord lagi pong nandyan. Hindi niya po tayo pinababayaan, hindi niya po tayo iniiwan. Ang Panginoon, laging nasa harap natin, nasa likuran natin, nasa tagiliran natin, kanan kaliwa. Laging nandyan. Kung ano man yung pain na yan, ang sabi nga, wala yan. Gaano kalaki ang Panginoon kumpara sa mga pinagdadaanan natin na yan. Ang Panginoon napakabuti, hindi siya nagbabago. Kaya nga ngayon, I believe ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, na nag-invest ang Panginoon dito sa salita ng ating Panginoon sa John chapter 4, ano po, na talagang, kaya nga po ang message ng ating Lord ngayon ay pinamagatan po natin na let's go and do. Ulitin po natin, let's go, and do. Ulitin po natin, let's go, and do. Amen. So talagang, yun nga po yung ginawa namin kahapon, talagang we are so blessed. Nandiyan pa yung ating creator. Kung napanood nyo po, panoorin nyo po, nasa Facebook po siya. Facebook Live yung Reels natin. Panoorin nyo po, napakaganda. Last view po namin ni Kuya Sam kagabi is 300 views. Kagabi pa lang po yun, ilang oras pa lang nakalipas. Hindi ko po alam ngayon, Mr. Creator, ilan na po ba yung ating reels natin dyan? Ilan na po ba yung ating mga viewers? Pero talagang napakaganda. Lapas di lapas, sige Jomar. Ganun pa talaga yan. Kaya talagang nakaka-bless po, ano? Meron po mga bagay o meron lugar na sabi nga, doon lang natin matatagpuan yung peace, doon natin matatagpuan na doon lang tayo makakakuha ng kapayapaan o yung feeling natin na doon lang tayo mapupunan. May mga lugar, may mga bagay na doon lang natin makukuha. Ano po? And meron din pong mga lugar na doon tayo nakakaramdam ng kasiyahan. Meron mga lugar na doon tayo nakakaramdam na maglabas ng kung ano man yung nasa puso natin. Merong mga tao na doon lang tayo nagiging komportable na ilabas yung ating mga hinaing. At meron din mga tao na parang ayaw natin na pagsabihan
ng ating mga hinaing sa ating buhay. At mostly po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran, napakasarap po na maglabas o umiyak sa ating mga kapatid. Naramdaman nyo na po ba yun na pag mag-confine po kayo sa ating mga kapatid, yung parang lalaglag na lang yung luha mo, na parang ang sarap-sarap mag-open up, na kapag nag-open up ka sa ating Panginoon is talagang wow, talagang gagamit at gagamit ng Panginoon ng instrumento upang, alam mo yun, ma-relax tayo, mawala yung sakit ng ating nararamdaman. Ano po? Kaya nga sa oras na ito talagang makaka-relate po tayo dito sa babae dito na dito nga sa Samaritan woman na to. At meron po sa ating buhay nang sabi nga, meron at merong kulang. Amen po ba? Meron at merong butas, may hole sa ating sa ating sarili o yung sabi nga sa kanta kanina, yung longing. Sinabi ko pa, ano ba yung Tagalog ng longing? Yung sige po, pag nakasagot niyo po, may sisig pa mamaya. Ano po ba yung Tagalog sa longing? Yung may hinahanap-hanap ka, yung Inaasam-asam. may inaasam-asam ka, meron pang mas malalim dun Minimithi. Minimithi o hinahanap-hanap. Di po ba? Meron po tayong hinahanap sa ating buhay na parang hindi natin kayang mapunan o hindi natin kayang punan. Ano po? Naranasan nyo na po ba yun sa ating buhay na kahit anong gawin natin sa ating sarili, hindi natin makuha-kuha? Kumbaga, kulang at kulang pa rin. Yung bang may mga bagay na akala natin na masasatisfy na tayo, pero hindi pa rin. Di ba parang nandyan na. For example, nandyan na yung gitara, pero parang hindi pa eh. Parang gusto ko pa na mas maganda eh. Gusto ko pang dagdagan ng mga effects eh. Di po ba? Pag nagluluto tayo, parang hindi. Sabi nga kahapon, Hindi satisfied. kailangan nating dagdagan pa ng konting alat eh. Di ba? Hindi tayo masatisfied kung ano talaga yung gusto natin. Kumbaga meron tayong hinahanap sa ating sarili na hindi natin makuha. At alam niyo po, mga minamahal kong mga kapatid, yung mga hinahanap natin na yan, yung mga gusto natin na yan, kung hindi po tayo nating makita ito sa pamamagitan natin, alam niyo po kung sino makapag-satisfy niyan? Ang tanging Panginoon lamang po ang makapag-satisfy ng hinahanap natin. Yung longing na yan, yung hole sa ating buhay, only God can satisfy us. Wala nang iba pa. Yung mga hinahanap ninyo na yan, na hindi natin makita-kita, pero ibibigay ng Lord yan in His perfect time. At tanging kay Kristo lamang po natin makikita yan. Naakala natin yung mga hinahanap natin is hindi maganda para sa atin. May hinahanap tayo na hindi natin makita-kita na hanggang ngayon is nagtatanong pa rin tayo, bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin mahanap kung ano talaga yung gusto ko? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako, hindi pa rin ako nag-grow? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako sa trabaho ko na to? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin maibigay kung ano yung ninanais ko? Pero alam niyo po, ako, nasa Saudi po kami, sabi nung isa naming sundalo na kapatiran, pag nasumpungan po natin ang ating Panginoon, wala ka nang hahanapin pa. Yung mga material things na yan, alam po natin, kailangan po natin yan, pera, bagay, pero sabi nga po niya, wala sa akin yan. Ang dami na daw po niyang pinagdaanan. Sundalo nga siya, ang dami na niyang, siyempre nakapatay na po siya. Talagang lahat po naranasan na niya. Pero sabi nga, doon ko po siya nakita, ang laking tao. Pero kung umiyak sa ating Panginoon, parang bata. Na sinasabi niya po yung kanyang pinangahawakan patotoo, nung nasumpukan niya ang Panginoon, wala na siyang hinanap pa. Doon niya lang naranasan, doon niya nakita o naramdaman yung longing na hinahanap niya. Sa kabila ng pinagdaanan niya, pero talagang naka-bless. Kasi talagang, sabi niya nga, sa material things, nandyan yan. Pero yung hinahanap niya na hindi niya makita, at nakita niya lang yon sa ating Panginoon. At tayo rin po, lahat ng mga bagay na hindi po natin makita ngayon,
Lahat ng bagay na hindi natin masam-asam ngayon, matatagpuan po natin yan sa ating Panginoon. Ang sabi nga po, pag nasumpungan po natin ang ating Panginoon, wala na po tayong hahanapin pa. Sabi nga po kanina ni Kuya Sam, the joy of the Lord is my strength. Yun ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya sa mga oras po na ito, alam ko po na may hinahanap kayo. Ang hanapin po natin ay ang ating Panginoon. At lahat po ng yan ay ibibigay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi ko nga po, only God can satisfy us. At sabi ko nga, balik po tayo dito sa mensahe ng ating Panginoon. Let's go and do. Ano po? Pero meron po tayong matututunan. Ano po? Meron po tayong matututunan sa mensahe ng ating Lord ng ating Panginoon ngayon. Meron pong 4 na bagay po tayo na pwedeng matutunan dito sa Samaritan woman na ito. Ang una po, number 1, the Samaritan woman scheduled her day to avoid her deepest pain. The Samaritan woman scheduled her day to avoid her deepest pain. Kung alam po natin ang story ng Samaritan woman na to, na talagang, ang sabi nga po doon, kung babalikan po natin, pinili niya na pumunta doon sa well na katanghalian tapat. Kung maano po natin, ang Samaria is isang desert place. Kumbaga parang Saudi, disyerto. Ano po? Alas 12 na katanghalian, noon daw po na nagpunta doon. Bakit daw po alas 12 ng tanghali? Kumbaga, sino ba nang mangiigib ng ganong kainit? Even tayo po, nung tayo po ay nasa probinsya, tayo po ba ay nag-iigib ng katanghalian tapat? Di po ba? Napakahirap po ng katanghalian tapat, tayo iigib. Pero mas pinili po ng Samaritan woman na to na umigib ng katanghalian tapat. Bakit daw po? Hindi ko na po isa-isahin pa, pero alam naman po ang pinagdaanan ng Samaritan woman na to. Madami po siyang ginawang mali sa kanyang buhay. Madami po siyang pinagdaanan o kahihiyan na nangyari sa kanyang buhay. Kaya pinili niya na ganung oras pumunta para maiwasan niya yung kahihiyan o yung maiwasan niya yung pangungutya ng mga tao sa kanya. Mas pinili niya na maging safe kaysa maging masaya. Sa sakit na naramdaman niya, yung kahihiyan na pinagdadaanan niya, mas pinili niya na magtago na lang. Mas pinili niya na umiwas na lang sa mga tao na ang daming sasabihin, na ang daming mga marites, may mga maricor pa. Ang marites, alam ko po yung marites, alam niyo na, pero yung maricor, alam niyo po ba? Ang maricor po ay confirm. Pare confirm. So ang dami pong mag-confirm na ganun nga ang ginawa ng Samaritan woman na to. Pero ang sabi nga, lahat po tayo, mas pinili niya na tumago, mas pinili niya yung oras na yun para maiwasan yung sakit, para maiwasan yung kahihiyan na mararanasan niya. Para matakasan niya yung mga kukutya, maiwasan niya yung magkukwentuhan para sa kanya. And yet, sa kabila ng mga bagay na yan, yet, Jesus found her. Nakita siya ng ating Panginoon. At tayo po, sa ating buhay, nakaranas din po tayo ng ganyan, ng sakit, nakaranas po tayo ng kahihiyan, nakaranas po tayo ng challenges sa ating buhay, na napakadaming problema. Yung feeling po ba natin na yung nag-iisa tayo, naranasan niyo po ba yun na feeling natin na walang tutulong sa atin? Na feeling natin ang hirap-hirap lagpasan ng mga problema? Na parang, sabi nga ay parang pinagtakluban ka ng langit at lupa sa dami ng problema na pinagdadaanan mo. Pagkakatapos ng isa, meron na naman. Parang sabi nga doon is, the grass is greener than the other side. Pagkakatapos ng isang problema, nandyan na naman. Hindi pa natatapos, meron ulit. Yung bang feeling na, Lord, wala na bang katapusan to? Lord, kailan bang matatapos to? Pagkakatapos ng isang, meron na naman. Di ba ba? Yung feeling na talagang wala nang makaka-fix pa ng pinagdadaanan natin. Pero, sabi nga po, mas pinili po ng Samaritan woman na to na mas maging safe kaysa yung happiness
Kasi nga alam niya po sa kanyang sarili na napakadami ng ng mga pain, ng kahihiyan na kanyang pinagdaanan. Yes, and yet, Jesus was there, sitting, na nakaupo po ang ating Panginoon. Isa lang po ang sinasabi dito sa realidad, na talagang in God's eyes po, sa mata ng ating Panginoon, no one is too far gone. Wala pong malayo sa ating Panginoon. Wala pong malapit sa ating Panginoon. Lahat po nandyan lang palagi. Kung meron po tayong pinagdadaanan, kung meron po tayong challenge sa ating buhay, kung meron po tayong shame o kahiyan sa ating buhay, wag po nating isipin na malayo ang Panginoon sa atin. Dahil ang Panginoon po laging nasa tabi natin. Yes. Hindi niya po tayo iniiwan, hindi niya po tayo pinabayaan. He has a purpose in every situation in our lives. Merong dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Meron pong reason kung bakit dumadaan tayo sa mga pagsubok na yan. Meron pong ibibigay ang Lord. Ang sabi nga, kung meron tayong problema, may kasagutan. Kung meron tayong lungkot, may kasiyahan. Kung nadapa tayo, may magbabangon sa atin. At ang tanging magbabangon lang sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Napakabuti po ng ating Panginoon. Huwag po natin isipin yung mga problema na yan. I-surrender po natin sa ating Panginoon. Ibigay po natin sa ating Panginoon yan. Dahil ang Panginoon po napaka-faithful sa atin. Hindi po siya nagbabago. The question is, are we willing to engage Him? Willing po ba na ibigay natin sa ating Panginoon ang lahat-lahat ng bagay? Willing po ba na i-commit natin ang ating sarili sa ating Panginoon? Willing po ba tayo na lahat ng ating dinadala ay ibigay natin sa ating Panginoon? Amen? Amen po ba? Amen. Napakasarap po na yung lahat ng mga dinadala natin, na sabi ko nga kanina, these battles, our battles are not ours. Amen. Ang battles belong to the Lord. Ang kailangan lang po natin i-surrender natin sa ating Panginoon ng mga bagay na yan. At alam ko po lahat ng mga problema na yan, mayroong kasagutan ng ating Panginoon. Amen. So number 2, she stayed with Jesus. Number 2, she stayed with Jesus. Hindi po tiningnan ng ating Panginoon yung kasalanan nitong babaeng ito, na Samaritan woman. Alam niyo po ang ginawa ng ating Panginoon? Nagbigay pa siya ng kaginhawaan sa babaeng ito. Hindi niya kinondem ang babaeng ito, wala siyang sinabi na kung anuman. Bagkus talagang kinomfort niya pa ang babaeng ito, ang Samaritan woman na to. Siguro kung tayo po sabi ko nga, habang binabasa ko, kung akong siguro yun, baka tatakbuhan ko na lang yun, no? Renel, takbo! Parang ang dami-dami ng problema, parang gusto mo na lahat iwasan ng lahat. Kumbaga parang, Lord, ayoko na. Suko na ako sa dami ng problema pinagdadaanan ko. Pero itong Samaritan woman na to, si Jesus Christ, nandoon lang silang dalawa. At tayo rin po, wag po natin takbuhan ang mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Minsan po talaga inaalaw ng Lord na dumaan po tayo sa mga pagsubok ng ating buhay para para mas lalo tayong tumawag sa Kanya, mas lalo tayong mag-grow yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin, na ang Panginoon, lagi nandyan, lagi siyang may kasagutan sa ating mga tanong. Huwag po natin takbuhan ang mga problema sa ating buhay. Huwag po natin iwasan, huwag po tayong mahiya, huwag po tayong magtago. Bagkus, napakasarap, sabi ko nga kanina, napakasarap na lahat ng problema natin ibigay natin sa ating Panginoon dahil ang Panginoon nasasagot yan eh. Di po ba? Kung hindi natin masagot yan, ang Lord ang magbibigay ng kasagutan sa lahat ng bagay. Amen. Ganyan pong kabuti ang ating Panginoon. Akala lang po natin na ang layo ng ating Panginoon, akala natin natutulog ang Diyos, pero hindi. Ang Diyos laging nandyan, naghihintay lang ng tumawag tayo sa Kanya. The question is, tumatawag po ba tayo sa Kanya? Kumakatok po ba tayo sa Kanya? Hingi tayo ng hingi sa ating Panginoon. Halimbawa, hindi binibigay yung kasagutan, bakit tumatawag ka ba? Hindi.
Paano pagbubuksan ng ating Panginoon, ng ating pintuan kung hindi naman tayo kumakatok? Amen. Subukan yung kumatok. At pagbubuksan kayo ng ating Panginoon. Amen. Gawin yung tumawag sa ating Panginoon at sasagot siya. Minsan nga lang may mga bagay na hindi natin kaagad makuha-kuha. Pero in His perfect time, ibibigay at ibibigay ng ating Panginoon yan sa ating lahat. At yung sabi nga po dito, kapag tayo po isinurrender lahat natin sa ating Panginoon, nag-stay po tayo sa ating Panginoon, we can be filled. Lalamnan at lalamnan po ng ating Panginoon yan. Kung wala po laman ng ating rep, lalagyan po ng ating rep. Kahapon nga po, ang dami namin binuksan na rep, 2 rep, lahat po puno. Yun po ay sa pamamagitan ng ating Lord. Sa mga blessings na ibinibigay ng ating Lord. Amen? So pangatlo, she received her feeling. At makikita po natin si John chapter 4 verse 13 to 15. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Ito po, ang iniisip ko, the woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw near." So, ang iniisip ko kasi, draw water. So, ang iniisip ko kasi dito ng Samaritan woman is yung tubig, yung literal na tubig. Pero ang pinupunto po dito ng ating Panginoon, yung spiritual water. Tayo po nagugutom tayo at kailangan po natin kumain. Amen. Nauuhaw po tayo kaya kailangan po natin uminom. Lahat po tayo nararanasan po natin yan. Pero ang pinupunto po ng ating Panginoon dito is spiritually. Spiritual po yung pinupunto ng ating Panginoon na hindi maunawaan nitong Samaritan woman na to. Iniisip niya to yung actual water, yung literal na water, pero hindi po. At tayo rin po. Pag tayo po hindi po nagbasa ng salita ng ating Panginoon, magugutom po tayo, mauuhaw po tayo. Kaya kailangan po nating basahin, kailangan po nating makinig, kailangan po nating makipag-fellowship sa ating mga kapatid upang mapunan po yung ating kauhawan, upang mapunan po yung ating kagutuman. At kung hindi po tayo kakain ng salita ng ating Panginoon, patuloy po tayong magugutom. At kung patuloy po natin hindi natin bibigyan ng oras ang ating mga sarili, mauuhaw at mauuhaw po tayo. Alam ko po, napakadami ng mga earthly things na talagang nagiging hindrance, sabi nga, na magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Pero I praise and thank the Lord. Tayong lahat po ay nandirito, nagugugol ng oras, nagbibigay ng oras para makinig, para makipag-fellowship sa ating Panginoon. At hindi lang po ito dito dapat natatapos. Dapat pag uwi po natin sa ating bahay, I encourage all of you, busugin po natin ang ating sarili, ang ating spiritual life sa pamamagitan po ng pagbabasa, sa pamamagitan po ng pakikinig sa salita ng ating Panginoon. And only God can satisfy that thing. Magagawa po natin yan kung gusto po natin gawin. Ang sabi po, Kuya Renel, dami-dami kong ginagawa. No. Magbigay tayo ng time para sa ating Panginoon. At ang Samaritan woman na ito, talagang nag-stay siya doon para po makita ang ating Panginoon. Hindi lang niya po tinignan ng ating Panginoon, hindi niya lang tinitigan ng ating Panginoon, bagkus nag-inquire pa siya sa ating Panginoon. Alam niyo po ang magandang nabasa ko dito rin sa Samaritan woman? She was open to change. Open siya na mabago ang kanyang sarili. Open siya na baguhin ang kanyang sarili. Kumbaga, nakita niya, alam naman po natin na hindi po pwede nga makipag-usap sa Samaritan woman na to. Pero anong ginawa niya? Nag-stay siya doon. Nagtanong siya sa ating Panginoon. At willing siyang baguhin. Tayo rin po. Huwag po natin takbuhan. Pag may nag-invite po sa atin, pumunta po tayo, makinig po tayo ng salita ng ating Panginoon. At kung tayo man po ay tinatama ng ating mga kapatid, ng ating mga leaders, magpatama po tayo. Kung alam po natin na yung sinasabi ng ating mga leaders o ating pamilya, ating mga asawa, ating mga anak,
sa ikakabuti natin, gawin po natin. Hindi naman po lagi tayong tama, hindi naman po tayo palaging mali. Pero dapat po, willing po tayo sa ating mga sarili. Willing po natin, i-accept po natin sa ating sarili na kailangan po natin magpabago. Kailangan po natin ibigay ang lahat sa ating Panginoon upang mabago po. Ang banal na Espiritu lagi pong nandyan. Handa niya po tayong tapikin kapag meron tayong gagawing mali. At ang pinaka-importante nga po, yung willingness natin na magbabago at baguhin ng ating Panginoon. Napakadami po ng ino-offer ng ating Panginoon. At lagi po siya nag-o-offer. Jesus offered what? Salvation. Ibinigay ng ating Panginoon ng kaligtasan. Ibinigay ng ating Panginoon ng katotohanan. Ibinigay ng ating Panginoon yung feeling o yung longing na hinahanap natin. Pinunan ng ating Panginoon ang ating mga hinahanap, ang ating mga hinihingi. Yung bang hindi na tayo mauuhaw pumulit kasi ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Nandito na yung salita ng ating Panginoon. Nandito na yung mga kapatiran. Para punan yung mga bagay na yan. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, bibigyan at bibigyan niya tayo ng instrumento upang mapunan ang mga bagay na yan. The question is, are we ready to receive it? Ready no? Buba tayo na i-receive natin mga bagay na yan. Ang sabi nga, giving is a guarantee, nandyan na. Lahat ibinibigay na ng ating Panginoon. Talagang ibibigay at ibibigay ng ating Panginoon. Ganyan pong kabuti ang ating Panginoon. Pero ang sabi nga, yung receiving is the stumbling block na naghihinder sa atin. Paano natin i-receive? Receiving is hard. Especially po, kung naniniwala po tayo na kung ang Panginoon ay napakalayo sa atin. Napakahirap po, no? Na ma-receive isang bagay na alam naman po natin sa ating sarili na nawala naman ang Panginoon sa atin. Di po ba? Yung giving nandiyan na. Pero yung how you receive the one thing, napakahirap. Lalong-lalo na hindi tayo naniniwala. Lalong-lalo na pag meron tayong mga pinagdadaanan. Siguro meron tayong faith, pero it's not enough. It's not enough para ma-receive yung mga bagay na yon. Nag-i-struggle pa rin tayo. Katulad na lang po ng isang pagkain na we keep craving. Katulad yung isa nating kapatiran, for how many months, nag-crave siya ng sisig. Nag-crave siya ng lomi. Hanggang hindi na po siya nakatiis, siya na po ang nagluto ng lomi. Na alam niyo po, yun na nag-crave tayo ng isang pagkain na talagang binabalikan po natin to satisfy our desire. Di po ba? Or maybe yung bagay na nagbibigay sa atin ng kaginhawaan o nagbibigay sa atin ng kapayapaan na pwede naman natin gawin na sa pamamagitan ng pag-share ng ating gospel ng ating Panginoon. Na talagang, ang sabi nga, kung ang kinikrave natin is yung mga bagay na yan, pero bakit hindi natin i-crave o yung mga bagay na makakapag-glorify sa ating Panginoon? Bakit hindi po natin gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa ating Panginoon? Kung how we crave, kung paano po natin na gustong-gustong isang bagay, dapat din daw po, gustuhin din po natin yung isang bagay na makakatuwa o makakapag-glorify sa ating Panginoon, which is pag-share po ng ating gospel. At katulad po kahapon, napakabuti po ng ating Lord sapagkat yung ating mga kapatiran ay nagsama-sama po kami na talagang nag-door to door po kami, naghang po kami ng invitation. At alam po natin, nakikilos at kikilos po ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Number 4, last po, is she desired to go and do. Yan po ang ating number 4. Ito na po siguro yung maganda, no? Yung magandang part ng mensahe ng ating Panginoon na talaga nakaka-excite. Ang sabi nga po sa John chapter 4 verse 28 to 30, then leaving her water jar, then iniwan daw po niya ang kanyang water jar. The woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way
towards Him. Alam po natin ang nangyari, ang ginawa ng babaeng Samaritanang ito. Ano po? Yung lahat ng kasalanan, sabi nga, hindi po lingid sa ating Panginoon. Lahat po ay alam ng ating Panginoon. But sabi, when the woman believed, she immediately ran off to tell others. Tayo po, tayo naranasan natin yan. Nung tayo po ay naniwala sa ating Panginoon, di ba, lalo-lalo na po, nung tayo po ay talagang bago pang nakakilala sa ating Panginoon, di ba yung energy natin nag-iiba? Yung willingness natin na talagang gusto natin mag-share ng gospel naranasan niyo po ba yan? Kami po, personally, naranasan po namin. Talagang napakainit po namin sa ating Panginoon na kahit nga po nasa Saudi kami, alam naman po natin sa Saudi na napakahirap, ng mga tao, pero talagang yung mag-share kami ng gospel talagang kakaiba. Pero ito nga pong babaeng ito na alam niya po kung ano yung pinagdaanan niya, pero ano pong ginawa niya? Tumakbo siya, bumalik siya sa village sila, sa lugar nila, para ipaalam kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo rin po, gawin din po natin ang ginawa ng babaeng Samaritana na to, na talagang nandoon yung bibigyan tayo ng ating Panginoon ng bagong excitement, ng bagong saya sa ating buhay, na talagang to share His good news, na talagang yung saya na kung paano natin ipakilala ang ating Panginoon sa mga tao, kung paano natin ipaalam kung anong ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Diba, ang sabi nga po dito talagang nakakatuwa, hindi po nagtago itong babae, itong Samaritan woman, bagkos tumakbo siya. Hindi po siya tumakbo papalayo, hindi po siya tumakbo para magtago, tumakbo siya sa kanyang mga kakilala, sa kanyang mga kapitbahay, para ipaalam kung sino ang ating Panginoon, para ipakilala kung sino si Jesucristo, at ipaalam sa kanila, ito ang Misaya, na ito lamang ang mga kagawa ng mga bagay-bagay na hindi natin kayang gawin, na sa kanya lang natin matatagpuan ang lahat ng bagay. Kailangan magka-discern din po tayo. At napakadami po, alam ko po sa mga oras nito, tayo pong lahat, talagang yung willingness natin to share the gospel is talagang hanggang dun. Talagang walang katapusan. Pero pinakita nga po dito sa mensahe ng ating Panginoon, yung babae po dito sa well is talagang example po siya ng love, truth, redemption, and acceptance. Love kasi hindi siya kinondem ng ating Panginoon. Ipinakita ng Panginoon na kahit anong nagawa nating kasalanan, kahit anong nagawa niyang kasalanan, nandiyan ang ating Panginoon para mahalin pa rin tayo. Hindi po tumitingin ng ating Panginoon dahil sa nagawa nating kasalanan, sa dami ng ating kasalanan, hindi. Mahal po tayo ng ating Panginoon. At alam naman po natin yung truth, yung katotohanan, na tanging kay Kristo lamang po natin talaga matatakpuan ang lahat. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang magbibigay sa atin ng katotohanan. Na i-redeem tayo ng ating Panginoon. Kung nasadlak po tayo sa putik, iaahon niya tayo. Kung nadapa tayo, iaahon niya tayo, aakayin niya tayo. Itatama niya tayo, ibabalik niya tayo sa Kanya. At yung acceptance, in-accept tayo ng ating Panginoon. At i-accept din natin ang ating Panginoon sa ating buhay as Lord and Savior. Hayaan po natin siya ang maging driver ng ating buhay. Kung dati po tayo ang driver ng ating buhay, ngayon po gawin po natin siya ang driver ng ating buhay. At tayo po maging konduktor na lamang. Hayaan po natin siya ang nakaupo sa upuan at tayo po ang nakatayo. Amen. Hayaan po natin siya ang ating itaas at tayo pong ibaba. Dahil tanging kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang lahat. Amen. At tanging kay Kristo lamang, hindi po ninyo matatagpuan kay Kuya Renel, kay Pastor Joey, kay Kuya Roger, hindi po natin matatagpuan. Without God, we are nothing. Wala po tayo. Kaya napakaganda po ng mensahe ng ating Lord, let's go and do. Ibig sabihin po, share the gospel. Wag po natin i-share, gawin po natin.
I encourage all of us po na talaga ngayon pa lamang po gawin po natin dahil alam naman po natin na may plano at plano ang ating Panginoon sa ating buhay. Sa iglesia, napakaganda po, napakalaki po ng plano ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, ulitin po natin, let's go and do. Let's go and do. In our conclusion po, sa conclusion po natin, matatakpan po natin sa Romans 8:28. Sabi nga po, yun ang sinabi ni Ate Jillian. Did you memorize the Romans 8:28? Ha? Kasi nung nag-uusap nga po si Pastor Joey tsaka si Ate Jillian nung nakaraang araw, is pinamemorize ni Pastor yung Romans 8:28. Sabi ko, Lord, you're so good kasi yun yung pinaka-conclusion ko. Ano? And we know that in all things, God works for good for those who love Him, who have been called according to His purpose. Everything works together for good. Amen? Lahat po ng bagay, meron at meron. May mga kasagutan ng ating Panginoon, iaayos niya ang lahat. E sabi nga kanina, yung sa ating mga ingredients, kailangan lagi lansyado, kailangan laging nandyan na. Kung gusto niyo po ulit marinig yung adobo ko, pwede po natin buksan yan. Alam ko, si Ate Chris, may problema at wala si Kuya Ranel. Pero ate, wag kang mag-alala. Bawang lamang yan. Si Kuya Sam, may pangamba, pero wag kang mangamba. At nandoon si Kuya BG, nasa malayo. Pero, Kuya Sam, sibuyas lamang yan. Si Kuya Gaspar, gustong-gusto nang makasama si Ate Asea, pero sabi niya, suka lamang yan. Si Tatay Mauricio, gusto na umuwi ng Pilipinas, pero hindi makauwi. Pero kailangan niyo mag-stay dito, Tatay, huwag kayong mag-alala. Ticket lang. Kung meron tayong bawang, sibuyas, suka, toyo lamang yan. Si Ate, kalimutan ko pangalan ni Ate, at si Ate Mayan, ang layo-layo pa ng binabiyahe niyan, Orange County pa, para makapagsimba dito at makasama po natin. Pero huwag kang mag-alala, ate, Paminta lang. manok lamang yan. Pero ang sabi niya, pag pinagsama-sama mo ang mga lahat ng bagay na yan, bawang, sibuyas, suka, toyo, manok, pag pinagsama-sama niyo po yan, adobo. Ang sabi niya, everything works together for good for those who love God, who are called according to His riches. Pag po natin isipin yung mga bagay na yan, ang ating Panginoon lagi nandyan. Yung pain na yan, yung shame na yan, wala po yan. Battles belong to the Lord. Ibigay lang po natin yan, i-surrender po natin yan, isipin po natin yan, everything works together for good. Amen. Amen. Kaya sa oras po na to, let's go and do. Amen. Glory to God po. Amen. Amen. Maling Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito at tunay nga po Panginoon na napakabuti mo. Lord, bigyan mo po kami ng boldness, bigyan mo po kami ng encouragement, bigyan mo po kami ng tapang sa aming puso at isipan, Panginoon. Na huwag po kaming mahiya, na huwag po kaming matakot, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong mga salita, sa pag-share ng iyong gospel, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, na tunay nga po na napakaganda ng iyong mensahe, O Lord. Napakadami po namin natutunan sa Samaritan woman na to, O Lord. Na ipinakita mo po dito kung paano mo po kami minahal, kung paano mo po kami binigyan ng katotohanan, kung paano mo po kami iniredeem, at kung paano po kami, Panginoon, inaccept muli. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Tunay nga po napakabuti mo. At patuloy mong hawakan, tapikin ang aming mga puso, O Lord, nang sa ganun po, makonvict kami, O Lord, na gawin namin, na humayo kami, at magsalita, at mag-share ng iyong gospel, O God. At sa oras na ito, O Lord, let your will be done. Lahat po, we surrender everything to you, we commit everything to you, O Lord. And through you, O God, you can fill up us. And we will find everything through you only, O God. Sa ilalim namin, matatakbo ng lahat-lahat. At muli, Panginoon, sa oras ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, O Lord.
Maraming salamat sa iyong mensahe. Maraming salamat sa mga tao na kinig, O Lord. Lahat ng aming dinadala, lahat kung anong meron kami, Panginoon, Ikaw lamang ang nakakapatid. Ikaw po ang magpuno nito, yung mga kakulangan namin, O Lord. Kung ano man pong hinahanap namin, O Lord, Ikaw po ang magpakita sa amin, O Lord. At lahat po ng bagay na ito ay pinagkakatiwala at sinusurrender namin sa iyo. Muli, Panginoon, maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.